Alam niyo na ba ang balita na mayroon daw isang aswang na namimiktima ng mga hayop dito sa baryo natin? Sus Lola, nagpapapaniwala kayo sa mga sabi-sabi na wala namang katotohanan. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Maraming mga hayop na daw ang namatay simula nung dumayo ang aswang na yan dito sa baryo natin. Yung mga binibiktima niya ay mga manok. Nilalantakan daw nito ang mga laman loob. Watak-watak nga raw ang parte ng katawan. Yung ibang araw, balahibo na lang ang natitira. Nilalangaw na. Kung ganon, mas maigam lang mag-ingat tayo. Totoo man o hindi ang balitang yan. Baka sa huli, tao na ang pagkainteresan niyan. Mahirap na ba? Hindi naman natin batid ang kalamnang sikmura ng kung sino man yan. Kaya ikaw, Carla, pagkatapos ng klase, umuwi ka na agad ha. Hindi naman po totoo ang aswang lo eh. Panakot lang po yan sa mga bata. Basta, sinasabi ko sa iyo, Apo, huwag na huwag kang magpagabi. Lalo na at madalas ko nang napapansin na ginagabi ka. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Diyos ko, pinag-aalala mo kami ng lolo mo. Lola, malaki na ho ako. Tsaka, kaya ko naman ho ang sarili ko eh. Kaya huwag na ho kayong mag-alala. Sige ho, Lo. La. Hindi naman kalayuan ang paaralan na pinapasukan ni Carla. Kaya nilakad na lang niya ito. Habang naglalakad siya, marami siyang naririnig na usap-usapan tungkol sa aswang na ikiniwento sa kanya ng kanyang Lola Maria. Pero, hindi na lamang niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad papunta sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan, ganoon pa rin ang mga bulong-bulungan tungkol sa aswang na pumapas lang daw ng mga hayop. Kaya napaisip siya na baka nga totoo ang mga balita tungkol sa aswang na ito. Natapos ang buong araw ng klase at bago mag-uwian ay nagbili ng kanilang guro na dumiretso na silang umuwi at huwag nang dumaan sa kung saan-saan. Dumiretso na rin ng uwi si Carla sa kanilang bahay. Pagkarating doon, bumati agad siya sa kanyang lola. La! Lo! Magandang hapon po! Andito na po ako! Magandang hapon na po. Mabuti at umuwi ka ng maaga. Opo, La. Grabe na pala ang balita tungkol sa aswang na gumagala at namimiktima ngayon na, no? Kahit saan, naririnig ko ang balita na yan kaya maaga na po akong umuwi. Habang kumakain sila ng hapunan, nagkwento ang lolo Goryo niya tungkol sa kaibigang nagkasakit umano at hindi naman daw matukoy kung ano ang dahilan ng pagkakasakit nito. Diba, usap-usapan na may lahing aswang ang pamilya nila. Ang bibig mo, hinaan mo lang ang boses mo at baka may makarinig sa'yo. Wala naman tayong katibayan na aswang nun, tsaka mabait naman kaibigan ko si Mario. Siguro sa katandaan na rin kaya nagiging dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Pagkatapos mong kumain, Carla, isarado mo nang mabuti ang mga bintana. Tsaka pinto ha. Mahirap na. At baka mapasok tayo ng mga aswang na yan. Sige Hulo, ako na po ang bahala. Kinaumagahan, kagigising pa lang ni Carla ay may narinig na siyang
nagkakagulo sa kabilang bahay. Pinuntahan niya iyon para malaman kung ano ba ang kaguluhan na nangyayari doon. Pagdating nga niya roon, nandoon na rin ang kanyang lolo at lola na nakikiosyoso. Nagulat pa siya sa nadatnan niya roon dahil ang mga alagang manok ng kapitbahay nila ay pinatay ng mga di malamang nilalang. Wasak ang tiyan ng mga ito, putol ang ulo, at wala na rin silang mga laman loob. Kaya nung umuwi sila sa kanilang bahay, inutusan siya ng kanyang lolo na maghanap ng mga gulong at goma na maaari nilang sindihan mamayang gabi. Lo, para saan po ba? Marami naman tayong kahoy dyan na panggatong eh. Tsaka napakabaho po ng amoy ng goma kapag sinindihan. Apo, sundin mo na lang ang inuutos ko. Ang sinindahang goma at gulong ng sasakyan, isang pangontra at pantaboy sa mga aswang. Kaya sige na, maghanap ka na roon para may magamit tayo mamayang gabi. Wala na ngang nagawa pa si Carla, kundi sundin ang iniuutos ng kanyang lolo. Kamot ulo pa siyang naghanap hanggang sa makakuha siya ng mga goma at gulong. Pagsapit ng gabi, sinindihan nila ang mga goma sa bakuran ng kanilang bahay. Sabi pa ng kanyang lolo, sana raw ay walang maminsala sa kanila sa gabing iyon dahil nakapagsindi naman sila ng mga pangontra. Ngunit kinaumagahan, habang nagpapakain ng mga manok ang lolo Goryo niya, napansin daw nito na maraming kulang sa kanilang manok. Kaya dali-dali niya itong hinanap. Pinuntahan niya ang mga manok sa kanilang likod bahay dahil doon dumadapo ang mga ito tuwing gabi. Ngunit nagimbal siya sa naabutan niya roon. Nakita niya na balahibo at iilang ulo na lang ng kanyang mga alaga ang naroon. Kaya sinundan niya ang tilamsik ng mga dugo kung saan ito patungo. At habang naglalakad siya, natagpuan niya ang katawan ng kanyang mga manok. Wala nang laman loob ang mga ito at nakatipon iyon sa kalayuan sa likod ng kanilang bahay. Sa lugar na may medyo makakapal na damo. Napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, kapag nahuli raw nito ang aswang, papatayin daw niya ito dahil sobra-sobra na raw ang perwisyo nito sa kanilang barangay at marami na ring hayop ang pinapatay ng mga ito. Nasa ganoong senaryo ang kanyang lolo Goryo nang maabutan niya ito. Hingal na hingal siya sa kakatakbo dahil sa paghahanap niya sa kanyang lolo. Lo, ba't ho kayo nandito? Ano ang nangyari sa mga alaga niyong manok, Lo? Magsasalita pa sana siya pero sumenyas na ang kanyang lolo at itinuro nito ang mga manok na patay na. Nakita mo na ba, Apo? Masyadong perwisyo ang mga aswang na yan. Pag natsempohan ko talaga yan, dila lang talaga niya ang walang latay. Napailing na lamang si Carla sa sinabi ng kanyang lolo. Magkaganon man, nanghihinayang rin siya sa mga wala ng buhay na alaga ng matanda. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga natatagpo ang patay na mga hayop. Noong una, manok pa lamang ngunit nagimbal ang mga tao sa barangay dahil iilang mga kambing at aso na rin ang napababalitang inaatake na ng mga aswang. Kaya sa takot ng mga residente doon, ipinagbabawal ng kanilang punong barangay ang maglabas tuwing sasapit na ang takip siling upang maiwasan ang nasasabing nilalang na namimerwisyo sa kanilang lugar. Nag-uusap-usap rin ang mga taga roon
at pinag-uusapan nila kung paano pupuksain ang nasabing mga nilalang. Suhestyon na rin ng ilan, maglagay raw sila ng mga pinatulis na kawayan sa dingding ng kanilang mga bahay. Pinaniniwalaan kasi na takot ang mga aswang sa ganoon pagkat hindi madaling magpagaling ang sugat buhat sa mga pinatulis na kawayan. Isang gabi, habang mahimbing na sa pagkakatulog ang kanyang lolo Goryo, lumabas naman ng bahay si Carla para umihi. Nasa labas ng bahay ang kanilang banyo, kaya kailangan niyang lumabas kahit 10 oras na ng gabi. Ngunit, bigla na lamang may dumaan sa kanyang harapan na isang dambuhalang hayop na hindi niya matukoy kung aso ba o kabayo dahil sa laki nito at halos magkahalong itsura ng dalawang hayop. Kaya natulala siya at hindi makagalaw. Bumalik na lang siya sa kanyang wisyo nang may tumapik sa kanyang balikat at nang lingunin niya ito, doon niya nakilala na ito ang kanyang lolo. Diyos kong bata ka. Gabing-gabi na, ba't nasa lawas ka pa? Napahagulhol na lamang siya at yumakap sa kanyang lolo dahil sa nasaksihang nilalang. Tila yata iyon ang sinasabi nilang aswang. Nagpalit lamang ito ng anyo bilang isang mabangis na hayop. Lo! Nakita ko po ang halimaw, Lo! Dumaan po siya sa harap ko. Sobra pong nakakatakot ang itsura niya, Lolo! Ano ka mo? Dumaan sa harap mo ang aswang. Mabuti na lang at hindi ka niya natangay. Diyos kong bata ka. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa labas? Halika na nga dito at pumasok ka na. Siya na lang talaga. Mahuli man yan kung sino yung aswang na yan. Kaya pala, kumulo ang langis ko kanina kasi may dumaan dito aswang. Abay, pumasok ka na. Halabali, pasok na. Hindi na lamang siya sumagot pa dahil alam niyang pagagalitan lang siya nito. Makalipas ang ilang minuto, habang nagpapahinga sa sala, may biglang kumatok sa kanilang pinto. Sakto namang nagising ang kanyang lola para puntahan sana sila at tanungin kung bakit siya umiiyak. Tao po! Tulungan niyo po ako! Mang Goryo! Tulungan niyo po ako! Agad namang pinihit ng lola niya ang pinto para tingnan kung sino ito. At halos hindi ito magkanda-ugaga habang tinutulungang makapasok ang lalaking nagpakilalang Rigor. Ano bang nangyari sa iyo, iho? Sus Maria Joseph, bakit ganyan ang itsura mo? Puno ka ng kalmot. Butas-butas pa ang damit mo. Goryo, halika rito, bilis. Gamutin mo nga ang sugat niya. Dahil patuloy na dumudugo. Saan ka pa galing, ha? Sinabi naman ng lalaki na tinambangan raw siya ng isang dambuhalang nilalang. Pauwi na raw sana siya sa kanila dahil nagtatrabaho siya sa bukid at nakatulog nga raw siya sa kubo niya roon. Nagpambuno daw sila ng nilalang kaya ganoon ang itsura niya. Mabuti na nga lang raw at nakatakas siya at nakalayo sa halimaw na yon. Magsasalita pa sana ang lola niya nang may marinig silang nagsisigawan sa labas na parang may hinahabol. Kaya agad ring nilabas iyon ng lolo Goryo niya. Maya-maya pa nga, bumalik ito at sinabing hinabol daw pala ng mga tanod na nagroronda ang isang dambuhalang aso nang mamataan nila itong kumakain ng inahing baboy. Nasugatan daw nila iyon ng malalim, pero iyon nga lang, nakatakas daw ito. Nang hindi raw nila ito mahabol, napagpasyahan na lamang nilang magsipag-uwian na dahil 2:00 na rin daw ng madaling araw.
Nakaramdam rin daw sila ng matinding antok at pagod. Matapos magamot at mabendahan ang sugat ni Rigor, sinabi nilang doon na lamang ito magpalipas ng gabi sa kanila na hindi naman tinutulan pa ng lalaki. Nakatulugan na nga ni Carla ang nangyaring iyon. Ngunit napabalikwas at napasigaw na lamang siya mula sa pagkakahimbing dahil sa nakaramdam siya ng kirot sa kanyang tagiliran. Pagmulat niya ng kanyang mata, nagulantang siya dahil nakita mismo ng kanyang dalawang mata ang isang mabangis na nilalang. May dalawang mapupulang mata ang mga ito. Nagsisihabaan ang kanilang mga pangil at napakamabalahibo ng katawan. Pilit siya nitong hinihila mula sa kanyang higaan. At nagpupumiglas siya para hindi matangay ng mga ito. Nagkanda sugat-sugat na rin ang kanyang katawan. Dahil sa matinding pagkakakalmot nito sa kanya, kaya napasigaw siya sa sobrang sakit at hapdi ng mga sugat. Lolo, tulungan niyo po ako! Aray! Lo, may aswang po, tulong! Lolo! Maya-maya, dumating ang kanyang lolo, bitbit ang itak nito. Walang habas nitong pinagtataga ang kamay ng nilalang na umaatake sa kanyang apo hanggang sa mabitiwan siya nito. Hayop na aswang na yun. Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo, Carla. Noong una, isinawalang bahala ko ng ginawa niya sa mga manok ko, pero ibang usapan na to. Papatayin ko siya. Bukas na bukas din makikita niya. Matapos mangyari ang kaganapang iyon, ginamot si Carla ng kanyang lola. Mangyak-ngyak naman siya dahil sa hapdi ng mga natamong kalmot mula sa mga aswang. Sinabi rin ng kanyang lolo na alam na niya kung sino ang nasabing aswang at kilalang kilala raw niya ito. Sinabi pa ng kanyang lolo, hindi na raw mapapagaling ng aswang na yon ang kanyang mga sugat dahil nilagyan niya ng langisang itak na ginamit sa pagtataga. Pagkatapos nun, nagsitulog na silang lahat. Kinaumagahan, balak puntahan ng lolo niya ang kaibigan nitong si Mario na siya umano ang may kagagawan sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Dati pa raw nitong alam ang lihim ng kanyang kaibigan, pero hindi na lamang niya pinagsasabi ito dahil sa hayop lang naman ang binibiktima niya. Pero hindi na raw ito mapapatawad pa dahil muntik na raw madali ang kanyang apong si Carla. Maagang gumayak ang kanyang lolo para puntahan ang kanyang kaibigan. Lo, gusto ko pong sumama sa inyo. Gusto ko pong itanong kay Lolo Mario kung bakit niya nagawa sa akin to. Payagan niyo na po akong sumama, please. Wala na ngang nagawa ang lolo niya dahil sa pagpupumilit niya ritong sumama. Kahit masakit pa ang mga sugat niya sa katawan, pinilit niyang pinakalma ang sarili. Dahil sa ayaw niyang mahalata ng kanyang lolo na hindi pa maayos ang kanyang kalagayan. Nauna na ring umuwi si Rigor sa kanilang bahay pagkatapos nitong magkape. Nagpasalamat ito sa kanila sa tulong na ginawa nila sa lalaki. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, nagpasya silang tunguhin na ang bahay ng kaibigan ng kanyang lolo. Bitbit ang itak sa baywang nito at ang langis na nasa bote. Sinugod nilang dalawa ang daan patungo sa bahay ni Mario. Ngunit malayo pa lang ay kita na nila ang mga nagkukumpulang mga residente sa kanilang barangay sa bahay ng nasabing aswang. Nagsisigawan ang mga ito. Galit na galit, kaya mas binilisan pa nila ang paglalakad. Napatdapa sila nang makita ang naghihingalong matanda habang inuundayan ng mga taong naroon gamit ang pinatulis na kawayan. Ang iba naman ay walang awang pinagtataga
ang kaibigan ng kanyang lolo. Sandali. Hayaan niyo muna akong kausapin siya. Ako na ang bahala sa kanya. Pagkasabi no ng kanyang lolo, agad namang binigyan siya ng daan ng mga naroon upang makalapit sa naghihingalong si Mario. Pagkarating niya sa tabi nito, tinanong niya ito kung bakit niya yun nagawa sa kanilang kabarangay. Ngunit ang tanging naisagot na lamang nito ay isang paghingi ng tawad. Kasabay nun, tuluyan na itong binawian ng hininga. Matapos ang tagpong iyon, sinunog nila ang bahay ng matandang aswang kasama ang bangkay nito upang hindi na makapaminsala sa kanila. Napag-alaman din nila na si Rigor pala ang nagsabi sa mga taga-baryo na si Mang Mario ang aswang nang marinig nito ang sinabi ni Lolo Gorio. Noong gabing inatake nito ang apo nitong si Carla. Tuluyan na nga nilang nasupil ang aswang, kaya muling bumalik ang katahimikan at kapayapaan ng kanilang barangay. Wala na rin ang kanilang mga takot dahil alam nilang wala nang mamimirwisyo sa kanila. Naging kwento na lamang ang pangyayaring iyon sa kanilang lugar magpasa hanggang ngayon.